Yan. So, 19. Di ba, 19 ngayon? Alam mo, baka lumilipad na siya ngayon. Nasa airborne o on board na ang ating Pangulo. So, alos 24 hours lang siya sa Saudi. Hindi siya magtatagal kasi 20 yung meeting. After that, pauwi na siya. It's a 2-day foreign travel. Ito ngayon, ang media tinanong kasi may question and answer portion. Inunahan sila ng media ilan ang mag-a-attend kasi yung mga delegation ng presidente common practice na magdadala ng napakarami. Alam ko, nandyan palagi ang First Lady. Nandyan palagi si Speaker Martin Romualdez. Nandyan palagi si Congressman Sandro Marcos. Sabi, no? Talagang, alam ko, kailan ba yung unang state visit ni Pangulong Marcos? I think Indonesia, sinama niya si Sandro. Inamin na ni Presidente Bongbong noon pa na i-expose niya si Sandro para balang araw, pag maging presidente siya, something like that, hindi na siya mabibigla. In the same manner, na nung presidente pa si President Marcos Sr., dinadala niya palagi itong si Bongbong, ngayon, yan na, sanay na. No wonder. Ngayon ko lang, connecting the dots. Yung 20 years na naging presidente ang tatay niya, I don't know kung ilang beses siyang isinama, nasanay na. So, hinahanap lang ng katawan niya yung pagbibiyahe, pag foreign trips na at the expense of the Filipino people. Okay? So, ito, gaano kadami? Kailan ba yung na-booking sila? Papuntang Thailand ata yun. Na ang dami. Talagang pati mga katulong. Doon na, medyo, tapos New York, marami rin, delegation sa New York, pati yung Michael Ma, pati yung mga expose ni Madam Marlica, yung exporter ng pulburon sa Yusot o sa Rorot, kasama, official delegation. So ito, tinanong sila ng media, sinong kasama? Ang sagot nitong Assistant Secretary is Lin delegation. Kaya lang, Lin, payat daw. Hindi naman sinabi kung ilan. So, maniwala ba kayo ng Lin delegation? Ako, wala na akong tiwala. Pasyal to the max na naman ito. Ito po ang nakakainis sa ating Pangulo. The most troubled president. Mabuti nga, hindi siya maglalaro ng golf. Pasensya na sa title kasi yun ang dumating sa akin, maglalaro ng golf Yun pala, makipag-meeting sa Gulf countries. Okay, ito po yung mga members ng Gulf Cooperation Council. Ano ba yung tinitin? Okay. Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates, Oman, Qatar, and Kuwait. 6 pala. And according to DFA, estimated 2.2 million Filipinos ay nagtatrabaho dito sa countries na ito. Tapos, first time na mag-meeting ang ASEAN nations at Gulf Cooperation Council. So, okay naman. Palagay ko, okay to. Tapos, kung totoo lang na Lin delegation. Maganda na ano ang pag-uusapan? Ang pag-uusapan po is more on counter-terrorism. Tinitignan ko, okay. ASEAN GCC Summit is important as it will set the tone for the forward movement of the cooperation between two regional countries. So, ang pag-uusapan, maganda. Counter-terrorism, transnational crime, anti-piracy, and cooperation among police, yung
ASEAN poll and GCC poll. So meron na pala tayong ASEAN Police. 'Di ba may Interpol? Oh, nakakatulong 'yan, Interpol. So meron ta ring ASEAN Police Cooperation. So ang ASEAN nation, tignan nila paano alyansa, makipagtulungan sa GCC, Gulf Cooperation Council Police, which is good. So far, so good. Sa lahat ng biyahe ng presidente, ito yung nakita ko na medyo okay dahil isang araw lang niya doon. Oh. Ngayon, nagbibiyahe na. Oh. Pagdating doon, balik agad. Baka baka natututo na rin ang presidente. Baka iniinda na nila yung batikos ng taong bayan. Kaya maganda talaga yung mag-ingay tayo. Yung binabatikos na, biyahe ka na naman. Magkano na naman ang gastusin mo? Kasi akala nila na sila na ang hari. No. Ang hari po sa democratic government, tayo. It's a government of the people, by the people, for... Hindi ba gano'n? So, dapat maingat sila sa paggastos ng pera ng taong bayan. Lalo na ngayon na naghihirap ang Pinoy. Yung presyo ng bigas na yan na, ay, Diyos ko, pinagmamayabang nitong Yusek Domingo Panganiban. Narinig ko siya sa isang media interview. This October, ano na ba yun? October 99. Expected bababa ang presyo ng bigas. Baka abot yan ng 36 pesos per kilo. Yung good quality Oh, tanong mga kaibigan, may nahanap na ba kayo na 36 pesos sa inyong mga lugar? Dito sa amin, wala. Hindi ako bumibili ng bigas. Kaya lang, in-interview ko itong mga kapitbahay namin. Yung halos everyday bumibili. Yung kapitbahay ko, si Juan. Ang pinakamura, sabi ng kapitbahay ko, 40 pesos per kilo, kailang dikolor. Hindi niya kayang makain. Kaya kahit hirap na hirap itong kapitbahay ko, ang binibili niya, dalawang klase. Isang tig 44 pesos per kilo at isang tig 55 paghaluin niya. Sabi ko, bakit ihalo mo pa? Bakit hindi ka na lang sa 44? Matigas, sir. Mahirap lunukin. Kailangan ko naman, walang ulam, yung medyo masarap ng kaunti. Kaya paghaluin ko yung tig 55 at 54, yun na yun. So, 55, 54. So, halos 99, halos 50 per kilo ang binibili ng aking kapitbahay. So, nasaan ngayon yung pinagmamayabang na bababa? Wala naman tayong shortage of rice supply. Lahat ito is bunga ng hoarding, smuggling. Kaya ang hirap ng buhay. Tapos biyahe ng biyahe ang Pangulo. Okay, as usual, may meet and greet sa Filipino community. Okay yun. No problem. Yung para ma-high moral, ang mga Pilipino doon, makita nila ang presidente. Malaman niya yung mga concerns ba, Ito, hindi nawawala. Meeting with the business community. Yung mga Arab businessman. As usual. Kasi yan ang yan yung bayad sa ticket. But, I don't know kung magkano ang gastos na naman ito. Titira sila sa Ritz-Carlton Hotel. Isang mamahalin na Ritz-Carlton Hotel. Pangalan pa lang Maalala ko nung presidente si Gloria Macapagal Arroyo. Tumira siya, nakalimutan ko yung pangalan ng hotel. Astoria Hotel. Pinakamahal na hotel sa New York. Yon ang tirahan ng mga presidente magpunta. So ito, Ritz-Carlton Hotel, magkano ba ang isang gabi? Kasi matutulog plus mga alalay. Kaya, laking gastos na naman natin, mga kaibigan. Okay lang sana kung, yan na nga,
yung pinagmamayabang nila nga pledges na every time magbiyahe ang presidente, ito, this much billion dollars pledge. Puros pledges man lang. Wala namang nangyayari sa ating investment. Ito, may data ko palagi yung foreign direct investment. I-compare mo ang Pilipinas sa ating ASEAN neighbors. Yung 6 na founding members. Tayo po ang kulelat sa foreign direct investment. Okay. Ang pinakamataas na foreign investment noong 2022 Singapore, $140.8 billion. Indonesia, $21.4 billion. Vietnam, $17.9 billion. Malaysia, Malaysia is $15.03 billion. Thailand, $10.2 billion. Philippines, pang-anim, $9.4 billion noong 2022. Ngayong 2023, according to the data of Bangko Sentral, itong binasa ko, data ito ng Bangko Sentral, bumaba ba tayo 25%. Pababa ang ating foreign direct investment. Bakit? Dahil sa bureaucratic red tape. Inamin ito ni Pangulong Marcos sa speech niya sa Singapore nung nandun siya na inaayos namin ang ease of doing business in the Philippines. Inamin niya. Yan ang reklamo ng mga negosyante, ang daming rikititos sa mga ahensya ng gobyerno. Kahit local, mga negosyante. Ang misis ko, nagsisecure lang siya ng mga land titles, yung minana nila sa kanilang mga parents. Nako, mag-iisang taon na, hindi pa rin natituluhan. Grabe! Yung ating red tape. Kaya, walang gustong o kakaunti ang gustong magnegosyo sa Pilipinas because of this bureaucratic red tape. Ano pa? Lack of supply ng kuryente, lack of infrastructure. Tapos, pabago-bago ang policy ng gobyerno. Depende sa nakaupong Pangulo. Walang continuity of policies. Kaya ang mga negosyante, wala silang nakikitang stability mag-invest sa Pilipinas. Pabago-bago. Kaya, what's the use na biyahe ng biyahe ang ating presidente, maghikayat ng foreign direct investor, ang bahay magulo. Corruption to the max. Kaya, ito. So, nandyan na. Lumilipad ng Pangulo. Next year, ilan? $1.4 billion. Not dollars. 1.4 billion pesos ang budget ng Pangulo pagliwaliw. Ngayon is, ilan yung kanya? 800 million pesos ang kanyang budget pagliwaliw. Foreign travel. Next year, 1.4 billion. Sige! Grabe ang ating Pangulo. Basta, wag ka lang maglaro ng golf dyan sa Saudi dahil lalo kang babatikusin pagbalik mo.